So, hello guys, good evening po. Hindi pa po inaantok si Madam. So, dito muna po tayo sa ating segment na payo ni Madam. Payo at opinion ni Madam. Yun yata yung magandang ah, title ng aking segment. Payo at opinion ni Madam. Depende lang kung maniniwala ka. Anyway, sa akin lang po ito, ang disclaimer po, sa aking opinion lang po ito at payo. Nasa sayo pa rin po ang desisyon kung ikaw ay susunod or i-adapt mo ang aking payo at opinion. So anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon is about utang. Sino pong relate? So anyway, palagay ko naman lahat po tayo ay may utang. No? Nagagawa na po na, parang nagiging hobby na natin ang pangungutang ng pera or something or things, money. So ganun po. So, ang ating muna siguro, ano po ba ang mga reasons kung bakit po tayo nagkakautang? Ano po ba? Okay, so para po sa akin, para po kay Madam, nagkakautang po tayo dahil po sa mga gusto nating mga bagay na kailangan natin ng immediate budget. Tapos wala po tayong budget, pero may inaasahan tayong budget, pero wala pa dyan. So, parang natutukso tayo na humiram muna ng pera sa iba. Okay, so ganun po yun. So, hindi naman po masamang umutang. Basta po reasonable naman po. At anyway, wala namang po pwedeng makialam sa'yo kung gusto mo talagang mangutang. Kasi ikaw naman po ang magbabayad niyan. So, ang mga reasons po, no, like for example ako, mga reasons po is kung may babies ka pa, tapos yung salary mo hindi pa po kasya sa'yo, so manghihiram ka muna for the meantime kasi wala pang sweldo. Meron din naman po mga reasons like for example, you want something, you want to have a project, and then you need immediate budget. So, kailangan mo, like for example, gusto mo magpatayo ng bahay, renovations, gusto mo bumili ng sasakyan. So, mag-down ka ng sasakyan, hindi mo kaya ng cash, so utang ka muna. So, ganun po yun. And also, kung emergency, health emergency, ganun din po yun. Hiram ka rin. Tapos, kung may mga, yung iba, yung may mga pinapaaral. So, syempre, allowance. And also, yung iba naman, ano pa ba yung mga reasons? Kung nag-aaral ka rin, so, parang yun na lang naman po talaga yung mga iba-ibang reasons. Iba-iba rin po kasi ang reasons natin kung bakit tayo nanghihiram ng pera. Pero, how to become a good borrower? Hmm. So, lahat naman tayo may ability to borrow money, ano. Magpipahiramin naman tayo ng pera kasi lalo na kung trustworthy ka. No? How to become a good borrower? Number one, syempre, babayaran mo kung ano yung inutang mo. Hindi yung pagkatapos mo umutang, mawawala ka na parang bula. So, yun po. So, yun po. Babayaran mo. Tapos naman, minsan kasi may mga time na wala kang pera, no? Wala ka pang pera sa tinakdang oras ng pagbabayad, sa due date. So, kung tao lang po yung hinihiraman mo, syempre, kesa naman na magtago ka, pumunta ka dun sa taong inutangan mo or i-text mo siya or i-chat mo siya, sabihin mo sa kanya kung bakit hindi ka muna makakabayad. Kasi mas ma-appreciate niya yun kaysa naman na mawawala ka na lang na parang bula. Tapos kung mag-promise ka kung kailan ka sunod magbabayad, i i-sure na babayaran mo siya dun mismo sa prinamis mo na date, next date ng pagbabayad mo. Para yung trust between you and your financer hindi mawawala. Para makakahiram ka pa sunod, ganun lang po yun. So, wala naman pong taong walang utang. At nangungutang naman po tayo dahil kailangan. Hindi naman siguro tayo mangungutang kung hindi natin kailangan. No? Tao lang naman tayo. Kahit nga yung mga mayayaman eh. Kaya, yun, di ba yun yung mga sayings, kahit nga daw yung mayaman na nangungutang, pa, paano naman lang tayong mga ordinaryong tao. So, ganun lang po. So, sige po, yun lang para po ngayon sa payo ni Madam at sinasabi ko po uli, ito lang po ay aking opinyon at sa akin lamang. Ikaw na lang bahala kung i-a-adapt mo po or maniniwala ka.